Hi, Hello po. evening. Good evening. Ano pong name nyo? Etsy Betty from... from Singapore. Anyways, Ate Betty, may love life ka ba? Actually, ano naman na to eh. So, napagdaanan ko na. I mean, hindi na siya problema talaga. Tapos na. Oo. Sige, ano bang nangyari? Hindi, kasi nagkaroon ako ng relationship for 15 years. Huy, ang tagal! 15 years, lagpas isang dekada. Yes. Taga saan siya? Bandang north. Oh, and then? And then, nung nagpunta ako dito, yun, nagkahiwalay. Dahil naging LDR na kayo. Oo, mahirap pala yun. Oh, sino nakipaghiwalay? Actually, walang closure eh. Oh. Mm. Pero sayang yung 15 years tapos wala lang closure? Hindi na kami at hindi na, siguro yung pride na hindi na kami nag-uusap. Pero sa nag-start na hindi na kayo masyado nag-uusap, kumbaga parang ano yung nangyari para mawalan kayo ng communication? Siguro yung time. Kasi sa Hong Kong, marami siyang mga kaibigan. So, ako dito, nung lumipat ako dito, mag-isa lang, ganyan. Wala akong friends. So, may kamag-anak naman ako dito. Kaso nga lang, nung nakikita ko na, napapansin ko na mas, yung wala na siyang time, yung parang sa friend na lang siya, nakikipag Mingle. communicate doon, wala na siyang time sa akin. So nag-start na mawalan siya ng time sa'yo hanggang sa nagtuloy-tuloy. Oo. Oh. Tapos di mo na siya tinanong, ano pa ba tayo? Wala nang bang ganun? Wala na. Kasi actually, nakaka-guilty naman nung lumipat ako dito. Kasi ang sabi niya noon, pinipigilan niya ako na wag lumipat. Oo. Kaso, syempre, sumunod ako sa boss ko. Sumunod ka sa boss mo, kaya nasira ang relasyon nyo. Bakit ka sumunod sa boss mo? Syempre, ito yung Sabagay, boss mo yan eh. Oo. Yan yung nagbibigay ng sweldo sa'yo, pero yung nagbibigay ng saya sa'yo, yung jowa mo. Pero anyways, napili mo na yan eh. Pinili mo na yung boss mo eh. Tapos? Oo, mas pinili ko yung boss ko. Oh. Hindi, kasi naman, parang wala naman kasi akong sa kanya, future. Bakit? Parang wala siyang plano sa akin, gano'n. Kasi may anak siya. Oh. Ilan taon yung anak niya that time? At that time, mag-college na siya noon. Hindi naman siya kasal? Hindi naman. May anak lang na pinaprioritize? Oo, mas ka dun sa anak niya. Kasi parang wala akong nakikitang, yung parang hindi naman siya seryoso gaano. Parang kumbaga sa pang Hong Kong lang. Pang Hong Kong love story lang. Oo. Tapos nung lumipat ako dito, sabi niya, sige, pag sumama ka sa boss mo, wala na tayo, ganun. Pero nagtuloy-tuloy pa rin nung lumipat ka, di ba? Kumbaga nag-uusap pa kayo eh. Nagkataon lang na nawala na kayo ng communication, di ba? Oo. Kasi nung time na nung lumipat na ako dito, tapos kada tatawag, ako pa yung talagang naghahanap ng time para tawagan siya. So nga lang, mas marami siyang time sa mga friends niya doon. Okay. Pero wait lang, nung lumipat ka dyan sa Singapore, ika-15th year nyo na ba? Ika-14th year? Anong year na kayo nun?
Hindi pa naman. Kumbaga, pang 10 years. So tumagal pa ng 5 years na LDR kayo? Oo. Kaya sabi niya, balik ka na. Pipilit niya akong bumalik. Kaso, wala eh. Kasi, pinili ko talaga. Pinili mo yung boss mo eh. pero wait lang. Sabi mo kasi, so ibig sabihin nung ika-10th year, saka ka lumipat ng Singapore, sabi mo, nafe-feel mo na wala talaga siyang plano for you. Oo. 'Di ba? Kaya pinili mo na rin na mag-level up, pumunta ka na ng Singapore. Sinabi mo ba sa kanya yan na bakit wala kang plano sa akin? Sabi naman niya, may plano. Kaya lang, kailan? Kumbaga, di ba nakakainit na rin? Oo. Kumbaga, 10 years na kami, pero wala namang nangyayari. Oo. Yun kasi yun eh. Feel ko na baka hanggang salita lang siya. Kaya parang wala ka na nakitang future sa kanya. So, inuna mo na rin yung sarili mo. Kaya pinili mo yung boss mo. Oo nga naman. Now I understand. So, nung nag-break kayo, syempre, wala kayong formal breakup kasi sabi mo nga walang closure, di ba? Nawala na lang kami ng communication. So, paano ka nag-move on nun? Wala, umiyak din. Umiyak ka din gabi-gabi? Hindi naman yung ganun kadali. Actually, one time, nag-tour siya dito. Nagkita kayo? Kasi, Nagkita kayo na nag-tour? Yun nga, supposed to be, magkikita kami. Tapos, nung malapit na yung punta niya dito, wala siyang, nagkaroon kami ng tampuhan. Tapos, nung nagpunta siya dito, hindi siya nakipagkita sa akin. In-ignore niya ako. Baka na talaga? Doon na ako nawalan ng noon. Doon na ako nag-isip-isip na, bakit gano'n? Sabi ko. Baka not meant to happen talaga. Oo, siguro. Kasi siguro nung time na rin na yun, parang nag-move on na rin ako eh. Kasi ang tagal, kumbaga ang lahat na lang, yung lahat ng sama ng loob ko sa kanya, kinikim-kim ko. Ayun. Tapos hanggang, yung unti-unti na akong nag-move on. Hello? Iyan, sige, nakikinig ako. Ganun. Tapos unti-unti na akong nag-move on. Tapos nung pumunta siya dito, nasaktan pa rin naman ako nung hindi siya nagpakita. Kasi ang minute niya dito, yung dati niyang may kakilala siya dito, na minute. Hello? Yes, nakikinig ako. And then? Ayun. Tapos nung after nun, tinanggap ko na parang, siguro talagang hindi kami meant to be na. Saka na rin ako, parang nga, sabi ko nga nag-move on na rin ako noon. Parang siguro, tatagal din namin na, tatagal pala ng, yung sama ng loob ko sa kanya. Ipon na. So parang, hindi ko na, pero hindi ko na gaanong dinibdib. At saka, come to think of it, kahit makapagkita ka or makipag-ayos ka sa kanya, kumbaga, wala pa rin naman talagang concrete plan for you eh. Oo, yun nga. Yun. So, babalik at babalik pa rin tayo dun. Na walang plano. Yung mga friend ko kasi noon, sinasabi nga nila, sabi niya, parang hindi na siya yung dati. Kasi may group of friends kami doon eh. Sabi niya parang may iba na siyang sinasamahan, ganyan. Nagsusumbong sila sa akin. So parang sabi ko, baka may iba na siya. Lalo na sa Hong Kong, ang daming babae. Ayun. So naka-move on ka naman na, yun ang mahalaga. So after ng 15 years na karelasyon mo, wala ka nang naging jowa ulit? Wala na. Parang na-contented ako na maging single. Na-trauma ka na. Yes, hindi naman ako. Ayaw mo na ba? May papakilala. Na-joke lang. Pero ayaw mo na? Or okay ka? Ayaw na. Ayaw na. Okay na ako. Okay ka na. Pero open ka pa rin naman. Sana may dumating pa rin, 'di ba? Kasi
kung naibigay mo nga yung buong time and effort mo na umabot ng 15 years 'di ba? Na hindi naman pala para sa iyo. Malay mo naman kapag may dumating sa iyo na talagang i-prove. Malay mo 1 week pa lang bigla mag-propose, may mga ganun. 1 month pa lang, 'di ba? Kasi kapag ready naman talaga sa iyo yung isang tao, hindi mo na kailangan questionin yun o pag-usapan pa Ibibigay niya yun sa iyo ng malaya Yung offer na yun na I want you to be my, 'di ba? So, baka hindi talaga kayo meant to be. Baka nga. But, kasi kapag gano'n, nag-waste ka lang ng time pag sa taong wala talagang konkreto talagang plano. Parang parang naghihintay ka sa wala. O para kayong nagda-drive na hindi mo alam kung saan kayo papunta. Basta nagda-drive lang kayo. Kasi masayang mag-drive. Pero saan kayo pupunta, 'di ba? Wala kasi napag-usapan kung saan yung destination Wala kayong destination. Oo. But anyways, I wish ko pa rin na sana makahanap ka ng, alam mo na, for you talaga na someday, hindi mo na kailangan magtanong or maghintay. Hindi na din kailangan tumagal pa ng relasyon. Yung ibibigay sa'yo ng malaya, yung deserve mo. Di ba? Yes. Betty. Alright, Betty. Thank you for calling, Betty. Thank you. Salamat. Ingat ka dyan sa Singapore. Thank you. Bye. Bye. Yan, si Betty. Grabe yun yung tumatagal kayo ng 15 years, minsan nga may 20 years, tapos magbe-break lang din kayo kasi wala naman talagang concrete plan for you. So, number 1 kasi yun di ba pag magdadrive tayo at kukuha tayo ng Waze or Google Maps, talagang maglalagay ka ng destination Tapos pag na-reach mo na yung destination, di tapos na, 'di ba? Yun yung goal mo. Pero kung wala kang destination na pupuntahan, kahit saan ka mag-drive, 'di ba? Paikot-ikot ka, walang destination, mahihilo ka lang. Di mo alam kung anong mangyayari, di mo alam kung saan ka papunta. So number 1 talaga 'yon. Alam mo dapat kung anong destination. At sa relasyon, alam mo dapat kung saan papunta. Kung hindi ka ready at hindi mo naman alam kung saan talaga papunta, umalis ka na lang sa relasyon na 'yon.